Double time na po mga kababayan ng mga DDS sa pagkumbinse at pagkondisyon sa mga kababayan natin Pilipino para po i-push nila ang kanilang mga pinaglalaban na hindi naman po makabansa at hindi makapilipinas. Pakinggan po natin itong sinasabi ni Kuya at ating pong sagutin. Ito na po. What's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Kita ninyo, aray, si Trilling mga kabayan, si Trillanes. Iba na mga kabayan na pinagsasabi nito. Siguro napag-isip-isip nito, ako mapapala dito sa huwadkom na mga re. Wala rin ako mapapala din ni kay Bungit. Nag-iba na mga kabayan ang pinagsasabi nito dito sa interview na to ni Trillanes, na sinasabi nito ang plano ng Malacanang mga kabayan na pagka hindi na impeach, no, si BP Sara, ay tapos na ang maliligayang araw ni Bungit mga kabayan. Yan ang sinasabi dito ni Trillanes. Siguro na pagtanto-tanto nito mga kabayan na wala pagkaring mga aking pinanigan at kinampihan, ay wala tayong mapapala dito. Lalo na sa huwadkom na wala nang ginawa kundi sisihin ng mga Duterte. Kita nyo yung mga ilang pare, no? Yung mga ilang pare nag-file na rin ng pangatlong impeachment mga kabayan. Hindi umuubra yung dalawang impeachment. Pinangatluhan pa wala na, finish na mga kabayan. Kailangan lang madali na ma-impeach ang Vice President, kasi pagka hindi yan na-impeach mga kabayan, mawawala na, no, yung momentum ng mga ginawa nilang paninira sa Vice President. Kaya kailangan talagang hapitin ang pagpapile ng impeachment. Kita mo si Trillanes mga kabayan, nag-ibara mga pinagsasabi na finish na mga kabayan. Kailangan talagang ma-impeach si Vice President. Yan yung plano, no, na sinasabi nito ni Trillanes. Kailangan na ma-impeach, no, ang ating Vice President nang panatag ang kalooban ni Bungit na hindi siya matanggal sa puwesto. Tapos ang mga maliligayang araw mga kabayan, ito naman si Trillanes mga kabayan, alam niyo naman yan ipabali-baligtad kung saan makikinabang doon, sige, sa kanyang personal gain mga kabayan. Narinig niyo po yung sinabi nito ni Kuyang DDS mga kababayan. Clearly, siya po ay gumagawa ng sarili niyang interpretasyon para siguro lituhin ng kanyang mga taga-suporta o yung mga taong makakapanood ng video niya. So, binibigyan niya ng maling interpretasyon yung naging interview ni Senator Trillanes. Kung pinilay niya sana yung video sinasabi niyang interview ni Senator Trillanes, ibang-iba po doon sa sinasabi niya, no? Ang pinapalabas kasi nito ni Kuya na isang DDS, ang pinapalabas po niya ay nagbago na daw ng tono. Ayun naman po yung caption niya basahin niyo lamang. Nagbago ng tono si Senator Trillanes at iba-iba daw, no? So, wag po kayong maniniwala diyan. 2016 pa po naninindigan si Senator Trillanes laban po sa mga Duterte. At hindi po yun nagbago. Kahit pananalong presidente si Pangulong Duterte noon, no? Hindi siya natakot, hindi siya nagpatinag, nanindigan siya. Ngayon pa kaya na hindi na presidente si Duterte, magbabago ang tono ni Senator Trillanes. Isang malaking kalokohan yung pinagsasabi mo, Kuya. Hindi ko alam kung sinasadya mo yan, para lituhin or linlangin ang mga kakubol mo or mga makakapanood ng video mo. Hindi ko alam. Pero clearly, iniiba mo ang konteksto or ang totoong sinabi ni Senator Trillanes. Ito po mga kababayan, babasahin ko po sa inyo, no, yung pinakabuod ng interview na yan. Ito po yung sinabi kasi ni Senator Trillanes. I'm almost certain hindi niya matatapos ang kanyang termino kung hindi niya mai-impeach si Sara. Ito po nire-refer niya dito si PBBM. Kung hindi ma-remove by impeachment, no? So parang binibigyan niya ng babala ang Pangulong Marcos Jr. na kapag hindi po na-impeach si BP Sara, baka po si PBBM ang matanggal, no? So, yan po yung sinasabi ni Senator Trillanes, which is true naman. Yan naman yung goal talaga ng Duterte camp, diba? Kaya nga sila palaging nagmamaisog rally at nag-EDSA, ay dahil gusto nilang patalsikin ng Pangulong Marcos. Kaya nga sila nananawagan sa militar at sa mga pulis. Sabi pa ni Senator Trillanes, bakit? Kasi nakita mo, nagiging bolder and bolder siya. Nagiging brazen sa kanyang mga pagkilos, lalo na pagka na-survive niya ito. So basically mga kababayan, pinapaliwanag po ni Senator Trillanes na kapag po hindi na-impeach si BP Sara, baka po si PBBM po ang pagbalingan nila at gawan nila ng paraan na matanggal. Yun naman po talaga ang totoong nakikita ni Senator Trillanes. Ang ginagawa nito ni Kuya, iniiba niya. Pinapalabas niya na nagbago ng tono si Senator Trillanes. No, that's the reality, no? Kasi ganito yan mga kababayan.
Dalawa lang po ang pwedeng mangyari. Kapag na-impeach po si VP Sara, sa mata po ng publiko, siya po ay guilty at may ginawang mali sa sambayan ng Pilipino. Kaya siya natanggal. Yan po ang magiging thinking ng mga Pilipino. On the other hand, kung hindi naman po siya ma-impeach, sa mata ng publiko at ng mga Pilipino, inosente siya at ginawan lamang siya ng mga paninira. Pag ganun po ang nangyari, pag hindi po siya na-impeach, mas dadami po ang makikisimpatya sa kanya at mas dadami ang susuporta sa kanya. Kasi nga, masasabi ng mga Pilipino or maiisip nila na hindi siya na-impeach, no? Pagkatapos ng mahabang mga hearing sa Kongreso, sa Senado at kung ano-ano pang sinabi nila sa publiko pero hindi pa rin na-impeach si VP Sara, ibig sabihin nito siya ay inosente at tapat sa mga Pilipino, baka mas dumami ang suporta niya at kapag nagkaganon, mas lalo siyang magiging confident at lalakas, no? At maaaring maging alas niyon para naman mapatalsik po si Pangulong Bongbong Marcos sa posisyon at siya ang maging presidente. That's the reality. Yun lang naman ang sinasabi ni Senator Trillanes. Kapag natanggal, sa mata ng publiko, may ginawang mali si VP Sara. Pero kapag hindi natanggal, sa mata ng publiko, siya ay tapat at inosente. At maaring mas lumakas siya at maaari siyang magtagumpay o yung Duterte camp maaring magtagumpay na mapatalsik po ang Pangulong Bongbong Marcos. No, that's the reality. Pinapaliwanag lang ni Senator Trillanes. So walang nag-iba kay Senator Trillanes, walang nag-iba sa paninindigan niya, hindi nag-iba ang tono. Kaya ako'y nagtataka sa taong ito bakit binibigyan ng ibang interpretasyon. Ano? Ngayon pa kaya na hindi na presidente ang dating Pangulong Duterte, ngayon pa ba magbabago ng tono si Trillanes? Kung nung panahon pa nga ni Pangulong Duterte ay binabangga niya ito, hindi siya natatakot, simula 2016 hanggang ngayon pa mag-iiba si Senator Trillanes. Maling-mali ka dyan, kuya. Kuya DDS, maling-mali ang interpretasyon mo. Baka hindi ko alam kung sinasadya mo yan para palubagin mo ang loob mo at ng iyong mga tagapanood, no, ng mga kakubol mong DDS, or talagang sinasadya mo ito para lituhin, linlangin ng mga tao. At alam mo sa sarili mo na iniiba mo ang interpretasyon. Walang ganun. Hindi nagbago si Senator Trillanes. Si Senator Trillanes po ang isa sa mga taong kilala ko talaga na may paninindigan at may prinsipyo na hindi pabago-bago. Iisa ang pinaglalaban niyan. Wala pa noong 2016 hanggang ngayon. Yung paglaban niya sa mga maling nakita niya sa panahon ng Pangulong Duterte hanggang ngayon nilalabanan pa rin niya. No? So walang nagbago. Ngayon pa siya matatakot, no? Or ngayon pa siya magbabago ng tono kung kailan hindi na presidente si Duterte, no? So, ito talagang mga ito kumakapit sa mga maling pananaw. Pag hindi fake news, kasinungalingan, mga maling interpretasyon at maling pananaw. Kaya, naku po, mag-ingat po talaga kayo mga kababayan. Marami na po gumagawa ng ganyan. Double time na po. Mabigyan ko lamang po kayo ng isa pang mapapakinggan. Ito, pakinggan niyo po. Ito talaga para sa akin, desperate na to eh. Panawagan na talaga sa AFP, sa ating mga otoridad. And I think mas lalong lalala ang pagiging siguro yung desperate move nila habang lumalapit tayo sa 2025 election at kung mararamdaman nila na wala silang pag-asa na manalo at lalong-lalo na kung lalapit tayo sa February, kung kailan matatapos na yung 180 days na ibinigay na palugid ng COA kay VP Sara para isettle ang notice of disallowance at lalong-lalo na kapag lumapit na tayo sa impeachment trial. Baka hindi natin alam kung ano magiging move nila. Kaya kailangan pong mag-ingat ng Pangulo at mag-strategize siya. Pero yung mga yan, kahit double time sila, hindi tayo papayag na sila po ang mamayagpag, yung naratibo nila ang mamayagpag. Magpapaliwanag tayo, kikilos tayo, magsasalita tayo para ang ating mga kababayan ay hindi nalilito o nalilinlang, Sabi pa nito ni Kuya, 3 na daw po yung impeachment na file, wala naman daw nangyayari. So clearly, hindi niya naiintindihan ang proseso ng impeachment, Siyempre, magpa-file yung mga gustong ipa-impeach si VP Sara and then pag-aaralin niyo ng Kongreso hanggang sa umakyat yan sa Senado. Akala niya, kada may nagpa-file ng impeachment and baliwala na or walang nangyari dun sa mga naunang na-file. Hindi ganoon, kuya. Dumadami lamang at nadadagdagan lamang ang mga impeachment complaint. Ibig sabihin, pabigat ng pabigat, hindi pagaan ng pagaan. Hindi porket naging 3 ang impeachment complaint or may nadagdag na impeachment complaint, hindi na baliwala yung nauna. Hindi ganoon yun. Nadagdagan pa ang kakaharapin ni VP Sara. At magsasabay-sabay yan pagdating ng 2025 kapag nagsimula na, pag nagsimula na ang Kongreso, ang lower and upper house na dinggin or mag-hearing patungkol dyan sa impeachment na yan. And may mga kasong plunder pa nga, if I'm not mistaken, na isasampa. So again, mag-ingat po tayo sa mga gantong estilo ng pagko-content. Maaring sila nanlilinlang
or nang uudyok, or nangungumbinse, or nagma-mind conditioning, no? Yun po ang aking opinion sa kanyang content. Pakinggan nyo ito mga kababayan. Feeling ko, dapat panawagan na huna natin ito sa AFP and PNP. It's about time na panindigan ninyo yung sinumpaang tungkulin ninyo. Ano ho ba yung tungkulin ninyo? Protektahan ang konstitusyon at protektahan ang tao. Hindi po protektahan ang nakaupong politiko. So it's about time, AFP, PNP, it's about time na magsalita po kayo kung kayo na ang inaapi. Yung institusyon nyo na ang binabanatan. Kasi ngayon mga kababayan, yung ginawa kay Grijaldo, institusyon na ho ang binanatan doon. Hindi man lang siya tanggol nung walang ewan ko ayoko magsalita pero mahinang nilalang yung PNP chief natin. Yan ang katotohanan. Napakahida mo PNP chief. Ayun mga kababayan, no? Paulit-ulit sila ng panawagan nila. Nangungulit po sila sa PNP, AFP. Pero wala po talagang nangyayari. Matatapos ng taon, yung pa rin po ang panawagan nila sa AFP at PNP. Pero hindi po sila nakakakuha ng suporta sa AFP at PNP. Matatalino po ang ating mga kasundaluhan at mga kapulisan, lalo-lalo ng kanilang mga higher official, no? Hindi sila basta-basta magpapagamit, no? So talaga namang paulit-ulit silang nangungulit pero walang nangyayari dahil basang-basa naman eh. Kaya sila nagkakaganyan dahil gusto lamang nilang protektahan ang kanilang mga sarili, mga kababayan, ano? Eto pa mga kababayan. Sabi dito ni Princess Maui, kung ako ay miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, mas pipiliin ko si BP Sara kesa sa Ngiwi at, ayan o, tingnan nyo, mga kababayan, mga salitang ginagamit niya. TANGA. Tapos sabi pa niya, nakakababa ng pagkatao na piliin ang INUTIL. Ha? Sabi niya yan. Talaga naman itong mga ito, mga walang respeto, mapanlait, akala mo ang tatalino, akala mo sila yung magagaling kung magsalita sa kapwa nila, kung magsalita sa presidente. Bakit naman kakampi ang Sandatahang Lakas sa isang politiko? Kakampihan nila ang mga Pilipino, hindi kayo. Sabi pa niya, ngayong kumikilos na 90% daw na mga kababayan nating Muslim, kabahan ka na Marcos Jr. Naku, marami akong kilalang Bisaya na nakatira sa Mindanao at mga kababayan nating Muslim ay suportado po ang Pangulong Marcos Jr. at suportado ang kapayapaan ng ating bansa. So huwag niyong gamitin ang ating mga kababayang Muslim at ang ating mga kasundaluhan. No? Pakiusap Princess Maui, huwag niyong gamitin sila sa inyong mga interes. Sabi pa niya, there is a prophecy na narinig mismo ng dalawang tenga ko noong September sa Liwasang Bonifacio. Ngiwi Jr., pumili ka raw, lalabas ka ng palasyo ng nakatayo o nakahiga. Ayan, tignan nyo mga kababayan. Yan na lang po ang ginagawa nila. Yung mga ganyang naratibo, pang-iinsulto, panlalait, profanity, below the belt, at pambabastos po sa Pangulo, no? Tapos may ganyan, lalabas ka ba daw? Basahin nyo mga kababayan, anong ibig sabihin niyan? Anong ibig sabihin niya dun sa tanong na lalabas ng nakatayo o nakahiga? Para sa akin, pwede yung i-consider na threat, no, sa Pangulo, no? Yan po ang pinagagagawa nila, and I think talagang double time na sila at sa tingin ko mas magiging desperado po ang kanilang mga sasabihan at magiging kilos, no? Kapag malapit na po yung katapusan ng 180 days para sa notice of disallowance at kapag nagsimula ng impeachment at lalo-lalo na kapag natalo sila sa 2025 election, mga kababayan, no? Yun lang naman po ang aking obserbasyon diyan. No? So talaga namang wala naman silang nakuhang suporta, mga kababayan. Isang taon silang nagrally, maisog, EDSA. Wala po silang napala. Hindi nila napatalsik ang Pangulo. No? Kaya nga po yung babala ng ating dating senador na si Senator Trillanes, dalawang bagay, kapag hindi napatalsik po si BP Sara, lalakas yan kasi makukuha niya ang suporta ng mga tao dahil iisipin nga po ng tao, inosente siya at siniraan lamang kasi hindi po siya napa-impeach. At kapag nagkaganon, maaring maging alas ni BP Sara yun para si PBBM naman ang mapatalsik sa pwesto. Pero on the other hand, kapag naman po napa-impeach si BP Sara, magiging thinking ng mga tao ay totoo pala yung mga akusa sa kanya at mga kinaso sa kanya, no? So yun lamang, dalawang bagay. So mag-ingat po tayo, no, sa pakikinig sa mga content creator. Baka mamaya nililin lang tayo or kinukondisyon tayo, so maging critical thinker po tayo. Critical po nating pag-aralan. Minsan naman obvious na no? Obvious at evident na hindi po sila nagsasabi ng totoo or nanlilin lang or ng kukumbinse lamang, no, ng
uudyok or yung parang pinaniniwala ka sa bagay na alam naman natin pare-pareho na hindi totoo or malayo sa katotohanan. Obviously, si Kuya, very obvious dito kay Kuya, hindi niya pinalay yung video ni Senator Trillanes. Puro interpretasyon lamang niya ang binigay niya. So, paano natin siya paniniwalaan? Pinakita ko sa inyo yung verbatim na sinabi ni Senator Trillanes, yung po ang totoo. At realidad po yun. Senator Trillanes from 2016 hanggang ngayon, may iisang paninindigan at hindi po yan tumigil ng pagbangga sa mga Duterte. Kaya hindi po magbabago ang tono niyan at hindi po yan mag-iiba-iba. No? So, yun lamang mga kababayan. Maraming pong salamat sa panonood at sana po yung makapagbigay kayo ng opinion nyo sa aking binahagi. At sana malike nyo ang ating video. Papasko nyo na sa akin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Merry Christmas po at mag-ingat po tayong lahat. Salamat po.